promotion tungkol doon sa employability, curriculum at iba pang mga problema natin doon sa edukasyon. Pero para sa amin, sa Alliance of Concerned Teachers, ang sinasabi po namin, talagang produkto na no, yung inabot natin ngayon dito sa education system natin nung dekada-dekada ng kapabayaan no, doon sa mga pangangailangan natin sa eskwela, system change no, ang kailangan natin dito at pagkakaroon talaga ng focus doon sa budget para sa edukasyon. Kasi for so long, sinasabing historic yung budget dahil tumungtong sa 4%, pero hindi nga dapat 4% of gross domestic product yung ilaan lang, kundi 6% no, dapat at least no, ang sinasabi doon sa paglalaan ng pondo sa national budget natin in terms of gross domestic product. At kung kami rin yung tatanungin, importanteng tignan yung teachers' welfare kasi mukhang doon sa mahabang report ng EDCOM2 ang nawawala ay yung usapin ng teachers' welfare talaga. Mhm. Bakit po hindi kayo sang-ayon, Ma'am Rubiano, doon po sa pahayag na dahil daw po sa siksik na school calendar, yung dahilan kaya mababa po ang learning outcome? Madali po kasi talagang sabihin na siksik yung calendar, maraming mga school activities, pero sa tingin namin hindi naman talaga usapin 'yan eh. Mainly no, yung magkaroon ng buwan ng wika, nutrition month, no, ang pinakapangunahing dahilan. Ang pangunahing dahilan talaga dito ay yung talagang laganap na kakulangan natin no, ng classroom, teaching and non-teaching personnel, suporta dun sa ating mga guro. At syempre sinasabi nga naming systemic ito kasi magandang tignan din yung usapin talaga ng malnutrition dun sa ating mga estudyante. Dahil kung kami yung tatanungin ng mga teacher, marami sa mga estudyante natin, hindi talaga makakapasok dahil gutom, no? Kulang yung kanilang baon. Tuwing nag-home visitation kami, yan yung laging sinasabi ng mga magulang. Kaya makikita natin na epekto na ito talaga noong ating problema rin no, sa kahirapan na tumatagos dun sa sistema ng edukasyon na meron tayo. Opo, kasi nung bata ho ako, mga dekada 90, kala mo ay napakatagal. Ang klase po namin, kung hindi ako nagkakamali, mula po umaga hanggang hapon. Elementary Tama. ito ha, elementary. Kumbaga, Buong araw. kumbaga bugbog ka dun sa learning hours mo. Ngayon po minsan may 3 shifts eh. Totoo yan, Sir Sander, no? Dito sa mostly makikita natin yan dito sa National Capital Region, sa Calabarzon, no? At Central Luzon. Nandiyan yung mga congested na mga classrooms natin, no? Totoo yung, 3 shifts, Opo, sa mga nakikinig, no? Baka hindi nyo ma-imagine na meron talagang mga classroom na lalampas talaga sa 50, no? Yung teacher-student ratio na sa amin, yan talaga yung dapat na i-address. Kasi hindi po talaga matututo yung bata pag ganyan kasiksik yung classroom natin, no? Sa bahagi ng teacher, ang hirap po talaga kilalanin yung mga estudyante. Meron kaming 5 hanggang 6 na klase. Imagine niyo yung 300 students na makakasalamuhan namin sa araw-araw. Ang hirap po niyan. Kasi kung dun sa 300, global ma'am? standard, 20 dapat or 30 no, dun sa ating mga foundational years, yung grades 1 to 3, kung ideal classroom talaga yan Pero dito sa atin may lumalampas pa nga ng 50 no, may mga 60 students in a class. Napakahirap nga. Ano po ba yung ideal ulit, ma'am, na ratio po do sa ating mga estudyante at saka guro nang sa ganun talagang matutukan po sila at may matutunan? Kung ideal classroom size talaga dun sa ating kinder, dapat maximum ng 25. Dun sa ating grades 1 to 3, dapat ganun din, 25 or 30, ganyan. Pero dun sa ating mga elementary hanggang high school, dapat ay 45 ikat na yan, no? 45 yung maximum natin. Pero sa ngayon talagang lalampas na no, sa mga bilang na yan. Factor din po ba dun sa kaya po hindi po nagkakaroon ng pagkatuto yung ating mga kabataan dahil po yung mga magulang naman ay umaapela sa teacher. Pinagkukwentuhan namin kanina pagka medyo bagsak yung estudyante, magdodonate ng electric fan. Or susugurin yung O mga guro? susugurin yung teacher. Natawa si ma'am. Totoo yan, no? Natatawa po ako kasi yan po talaga yung realidad no, sa aming mga eskwela, no? Well, ang dahilan naman talaga bakit nag-aambagan sa electric fan kasi dapat naman suportado yun ng gobyerno, di ba? Yung proper ventilation dun sa mga eskwela. Kahit nga yung TV, no? Kasi
dapat nga sinasabi 21st century na yung paraan ng pagtuturo namin pero hindi naman kami well supported, no? Kasi visual talaga natututo yung mga bata, no? Kaya minsan kailangan no. Naging factor 'yon dahil nga kulang yung suporta no nung ating gobyerno dun sa pangangailangan sa loob ng eskwela, no? Biruin nyo, electric fan na lang 'yun, maayos na learning environment na yung pinag-uusapan dyan. Pero dahil nga sa gano'n, no, pumapasok na ngayon yung magulang, no, na supposed to be hindi naman dapat nila responsibility yun. Pero dahil nga sa kagustuhan din na magkaroon ng maayos na ventilasyon doon sa mga classroom, nag-aambag-ambagan talaga, no. O doon na pumapasok ngayon yung sinasabi nyo, no, na mga factors involved, no. Kasi actually, maganda naman po talaga nakatuwang namin yung mga magulang kasi lalo na dun sa mga key stage 1 natin, yung kinder, grade 1 to 3, yung mga magulang talaga ang may malaking papel no, nagagampanan dyan. Kasi bago pa dapat siya pumasok sa eskwela, dapat at least nagagabayan siya dun sa pagsulat at pagbasa. Kaya lang ang problema natin ngayon sa Sander no, at Ma'am Angel, yung marami sa mga magulang natin nagtatrabaho, dalawa silang nagtatrabaho o kaya naman ay hindi rin sila marunong magbasa at magsulat dun sa mga nasa liblib na lugar natin, no? Kaya yung guidance din sa parents ay hindi na gagampanan no noong mga magulang natin para dun sa mga bata natin na nandun sa mga key stage na yon, no. Well, ang sinasabi rin natin yung competency din ng mga bata kasi ang dami pong gustong ituro sa totoo lang dun sa mga estudyante natin sa ilalim po nitong K-12 curriculum, no. Kaya sinasabi rin natin na kailangan i-decongest ito, pumunta tayo dun sa mga general na mga competency, marunong magbasa, magsulat, nakakaunawa. Dapat walang grades 1 to 3 nalalampas dyan sa mga levels na yan na hindi marunong magbasa, magsulat, at makaunawa ng kanilang binabasa. Pero sa ngayon kasi, magugulat kayo na merong mga estudyante nakakatungtong ng high school, hindi pa nakakaunawa dun sa mga pagbabasa nila. At bawal pala ma'am no na ibagsak under po sa K-12. Paano po 'yun kung katulad ng binabanggit mo Teacher Ruby na umabot po ng high school hindi marunong Hindi naman magsulat, magbasa. Paano po siya especially pag nagkaroon po siya ng trabaho? Tama, no? Ayan din, ang sakit talaga sa puso niya no, ng teacher na nagpapasa siya ng mga bata pero hindi niya naabot yung level of proficiency no, na dapat ay nakuha niya. No? Sabi nga namin, hindi rin natin masisisi yung mga teacher kasi once na may supposed to be hindi nakaabot no doon sa grades no babagsak talaga, kailangan namin i-depensa yon, no. Kailangan meron kaming ginawang intervention, nag home visitation ba kami, nangumbinsi ba kami ng mga magulang, may binigay ba kami ng mga output sa kanila o mga gawain, no. O kaya naman it takes talaga documentation, no. Kami na mismo yung magko-conduct ng mga remedial classes outside doon sa regular classes namin. Ang bigat niyan sa teacher na overwork na nga, no. So yun talaga yung nagtutulak. Ang isa dun sa panawagan namin talaga unang-una, baguhin yung grading system. Kasi dun sa grading system pa lang may problema na. Kapag nakatungtong na ng 60 yung initial grade ng bata, papasa na siya Pasado kasi na. sa transmutation table, transmuted yung grade. Pag 60 siya, pasado na siya kasi ang lalabas sa card niya ay 75. 75. So that's very problematic kasi imagine nyo 60 ha, Oo nga. pasado na agad. Natutulak kaming ipasa yung bata kasi ganun ang grading system. Pangalawa, yung Sino usapin nag-imbento nun, talaga- ma'am? Ma'am Ruby, sino nag-imbento nun? Oh, well, kahit itanggi to ng DepEd, nasa DepEd order yan. DepEd order 8, series of 2015. Attachment po yan doon sa K-12 curriculum. So, ganun yung grading system na ini-insist sa amin. No? Di ba? Ang sakit sa puso niyan. Opo, Pangalawa po, yung pag-attach din doon sa performance nung eskwelahan. Doon sa bilang ng estudyanteng ipinapasa. Kasi ano yan kumbaga yung pressure doon sa eskwelahan para ipasa yung bata, ang hugot niyan ay doon sa binibigyan ng grado or ng performance rating yung eskwelahan, yung kanyang buong performance, kung magaling ba siyang eskwelahan, mahusay ang management, even teachers doon sa performance niya through classroom observation at kasama dyan yung bilang ng estudyanteng naipasa niya, na ang kaakibat niyan ay incentive. Siyempre, no, malaking bagay yan sa teacher and even dun sa mga school heads. At yung promotion. So, dahil doon, natutulak yung teacher, no, na
ipasa yung mga Ipasa. bata. Kasi nga kasama yan sa performance. Kaya actually, even the DepEd, meron silang mga indicators, no, or mga key result area. Kasama dun sa key result area ng DepEd, halimbawa, ay magkaroon ng 100% passing rate, di ba? Napaka-imposible nun mangyari Perfect. na magkaroon ng Oo. 100% na passing rate, no, in a school year. Binibigay po kasi yan ng mga kumbaga mga key result area ng isang ahensya sa Department of Budget and Management, and then pine-present nila yan to the national budget hearing, no. So kami ang panawagan namin sa DepEd, dapat hindi na ganoon kasi napaka-ideals nun, at yan yung nagtutulak din sa amin na magkaroon talaga ng promotions na marami, no. Pangatlo, ito importante rin po ito, yung pag-address talaga doon sa binabanggit po ninyo na congestion dun sa ating klase. Siyempre, funding po yan. Kasi hindi kami naniniwala na historic na yung budget at makakatugon na to dun sa pangangailangan natin sa eskwela. Kasi halimbawa, dun sa classroom, 165,000 classrooms ang backlog natin ngayong taon. Pero ang maipapatayo lang with that 1 point something trillion na budget sa DepEd ay 27,000. Hindi pa yan matatapos ngayong taon. Of course, mga 3 years pa yan o 4 years. Pero babagyo na naman, lilindol na naman, at makikita natin yung pagiging substandard din ng mga itinatayong mga classrooms na hindi safe sa mga bata. So, kulang talaga yon. Madadagdagan pa yung 165,000 sa mga ganong mga instances. So, kailangan talaga ng urgent solution na kumbaga aggressive pa, no? While Secretary Angara, ang sinasabi po niya ay gusto niyang i-address ang mga bagay na ito sa pakikipagtulungan nga sa EDCOM at iba pang mga agency. Gusto rin naming tignan yung pagiging open din mismo ng EDCOM 2 at the same time ng DepEd dun sa mga teachers organization. Kasi sa EDCOM 2 hindi kami kasama, Ma'am Angel at Sir Sander. Kaya wala sa report nila yung teachers welfare, halimbawa yung usapin ng sahod, walang binanggit doon na matagal lang napag-iwanan yung sahod ng teacher. Walang binanggit doon na bakit tayo papasok na naman sa isang techno-pro kind ng suggestion and recommendation. Samantalang congested na nga yung curriculum natin, no? At syempre yung usapin din ng suporta doon sa pangangailangan sa mga recovery program. Pinagmamalaki ng DepEd yung aral program, magkaroon ng recovery program dun sa mga bata natin na mahina. Pero teacher na naman ang sasalo niyan. Wala yung budget last year. Ngayon may 9.8 billion na. Sana wala nang ma-thank you dun sa mga teacher natin na nag-overtime at nag-abono ng mga kailangan dun sa aral program. Alam nyo ma'am kung bakit kayo iniitsapwera sa mga pag-aaral at ayaw kayong konsultahin, ayaw nilang marinig yung katotohanan. Tama kayo dyan. No? Kaya nga, sabi nga namin, para ma-address natin yung issue, punta tayo dun sa pag-accept ng reality. At ito po yung reality talaga sa grounds natin, sa mga schools. Kahit siguro yung mga teacher na nakikinig ngayon makaka-relate na while dinideny po ng DepEd na may mass promotion ay meron talaga. Kaya saludo tayo sa ating mga guro, partner. Diba? Dahil sa kabila ng kanilang mga pinapasa na obligasyon. Siyempre may may kanya din kayong pamilya, diba, Teacher Ruby? Tama po kayo dyan. No? At saka maganda rin po talagang tignan kung ano ba yung dahilan bakit marami ding mga teachers natin pinipiling mangibang bansa. Kasi makikita natin yung ano talaga, yung gap nung ilan ba yung workload halimbawa ng mga teachers sa ito, ASEAN na lang, wag na tayong pumunta dun sa mga first world nation. Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, tayo na lang ang merong maximum of 6 hours no yung pagtuturo, pero sila ay 4 hours na lang. No, doon pa lang. Siyempre, wag na natin banggitin yung sahod kasi talagang malayo na po yung sahod ng mga teachers sa Pilipinas kumpara doon sa mga bansa sa ASEAN. Kaya hindi na tayo magtataka bakit yung mga teachers din natin pinipili na lang ng mga ibang bansa o kaya naman ay pumili ng ibang mga trabaho. Or hindi talaga magampanan. Alam niyo, yung buong potential niya kasi nga overwork, underpaid yung mga teachers natin. Opo. Ay, nako. Parang pati kami na high blood, mama. Oo, dahil Opo sa nangyayari ngayon, Pero magkagayon pa man, saludo tayo sa ating mga guro dahil patuloy niyong ginagampanan ang inyong obligasyon, ay inyong tungkulin, 'di ba, para sa ating mga kabataan.
Maraming salamat po sa inyo at sa mga nakikinig din po. Kailangan po ng suporta ng ating mga teachers. Ngayon pong taon ang panawagan namin kasi nagtaas na yung mga pulis at sundalo. Usually po kasi Yes, pantay yan. Yung mga nurse, yung mga military and uniform personnel. Kaya po ngayong taon nananawagan talaga kami dun sa gobyerno na sumunod naman sana yung ating mga teachers, makatungtong man lang doon sa living wage o yung nakabubuhay na sahod. Kasi kalakhan po 9 out of 10 doon sa ating mga teachers ay hindi nakakatungtong sa living wage yung sahod. Sinasabi po dapat at least may 1,200 per day. Pero sa ngayon po 50 pesos per day lang ang Aray. dinagdag doon sa Executive Order 64 ni Marcos Jr. no, doon sa kanyang pinagmamalaki na increase ngayong taon. Opo, and with that, Ma'am Ruby, maraming salamat po. Wag po kayong magsasawa sa pagbabantay, no? Opo, maraming Thank you salamat. so Sir much po, Ma'am Sander. Ruby. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Ma'am Ruby Bernardo. Siya po ang National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines. Oh. Hindi narinig natin yung katotohanan. Grabe nga naman kung ganun kadami yung ratio ng isang Oo, ng estudyante. isang guro sa estudyante. Napakahirap niyang partner. Ikaw bilang isang Teacher. diba? Oo. Hindi, ako honestly hindi ako nagtuturo dun sa College of Communication na face-to-face classes kasi alam kong mamamaos ako doon. Yes. Dahil yung room ay hindi naman aircon. Oo. So kumbaga open space, iisang electric fan na ang hangin ay parang yung malahininga. Ganun ka. Oo, ganun ka, yung buga ng hangin na ang init-init, mamamaos ka eh. Mamaos ka talaga. Kumbaga parang yung trabaho natin broadcast, Pwede hindi na pwede na mawalan. Yan ang bread and butter natin. Oo. So ang pinipili kong klase yung online class Online. na nasa bahay ka, gano'n. Pati yung mga estudyante mo nasa online. Pero sa aking palagay, mas matututo ang estudyante kung harapan. Face to face Oo, talaga. mas harapan. Pero kung ganun kadami ang tinuturuan mo at shifting pa, ika nga, di ba? Naalala ko 70 kami magkakaklase noon. Ang dami. 90s pa naman yun. Ang Ngayon dami. siguro mga 50, ganun na. Oo, pero shifting na nga. Hindi na Oo. katulad dati na halos isang buong araw. Kasi naman kukurakutin pa yung pondo sa pagbili ng pagpapagawa ng classroom. Totoo, kung hindi kukurakutin, gagawin substandard. Oo. Tapos ang gagawin pa dyan, dahil nga bagyuhin tayo, doon nililika sa mga Gagawing eskwelahan. Evacuation center. Paano na ang pag-aaral ng mga kabataan? Diba? Tapos marami pa rin sa mga schools natin yung walang internet. Oo. Diba, Walang TV, walang yung learning hindi materials. na nakasabay Oo. yung ating mga estudyante, especially doon sa mga nasa mga liblib na lugar. Ay naku. Diyan lang po kayo. Ano po masasabi po ninyo? Ang ating tanong, ano ang pangunahing ugat ng learning crisis? Krisis po sa edukasyon sa ating bansa. Comment po kayo sa ating live stream. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Programang Ang Say ng Taong Bayan. Alams na! Oras, 10:00 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Cellphone Plus Gold. Kung nga pala si May, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. DMC Philippines presents the music of Earth, Wind, and Fire by the Chicago Funk. And Lionel Richie by the Richie Experience. Invite you to sing a song all night long. Don't miss this tribute to the legends live in concert. For the first time ever, a tribute to Earth, Wind, and Fire and Lionel Richie together on one magical night you don't want to miss on March 3 at 8 p.m. at Newport Performing Arts Theater at Newport World Resorts. Also featuring our very own FBC Rebirth. Book your tickets now. Available at Ticket World and DMC Philippines. This event is brought to you by DZXL 558.
tuhod, siko, baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with